Wala, ang kapal yata po. Take na yun. Hindi pantay yung kilay natin dyan. Tara, samahan nyo kami, pupunta kami ng Mount Mayon at ipapasyal ko kayo doon. Kahit nga taga rito kami sa Bicol and 2 to 3 hours yung biyahe papunta doon ay hindi pa talaga kami nakakapunta. Ako pala dahil yung ibang kapatid ko is nakapunta na doon. So nag-prepare kami ng 4 AM pero nakaalis kami ng 5 AM na kaya inabutan na kami ng araw dito sa daan. Bali 4 na motor kami guys, hindi na namin isinama yung ibang mga batuta dahil nga wala tayong sasakyan, nakamotor lang lahat. Pero syempre yung ating batuta dyan nakasingit talaga yan, buti na lang walang namhuhuli. Ay, nako po, hindi pwedeng iwanan at nako, kawawa, iiyak yan ang iiyak. So, aabutin daw tayo dito ng 2 to 3 hours. So, nagbaon na kami, nag-prepare kami kanina ng 4 AM nang mababaon natin ng mga pagkain para hindi nabibilhin pagdating dito. Syempre, gagala pero nagtitipid pa rin. Bali, dumaan kami is Tiwi Albay. So, ito yung magandang view. Nag-stop over muna tayo para mag-picture-picture. At kumain din ng breakfast dahil ito ay 8 or 7 AM na siguro. So, nagsinangag nga sila Ate Helen. Tapos, meron din tayong tuyo dyan at saka itong ating egg. Tapos, yung kami naman nagluto ng adobo tapos nagsaing din. Pero, mamaya na natin yung tanghalian kakainin. So, dito kami dumaan sa Tiwi Albay. Grabe pala yung daan dito guys. As in yung mga gilid ng mga bundok. Nakikita nyo yung sa likuran na yun. Doon tayo galing. Tapos, meron pang mga iba-ibang bundok dito sa harapan na dadaanan natin. Bali 2 oras din siguro dito nung dumaan kami. Tapos ang pupuntahan natin is yung skyline muna. Grabe, napaka-amazing ng view dito. Buti na lang maliwanag na kasi mabivideohan na natin. May ipapakita ko na sa inyo. Tignan nyo, sobrang ganda. Dana puro tas din hatas. Ano yung chat mo? Nag-stop over nga muna tayo dahil lumakas yung ulan and walang mga kapote itong mga kasama natin. So, ayan, mga 30 minutes din siguro kami dito nagpatila ng ulan sa may 7-Eleven. At nakabili na naman ng kung ano-ano itong sa ilap din sa loob. Nagutom daw siya. Basta makakita ng tindahan, nagugutom siya. Automatic talaga yan. Medyo naambon pa rin nga ito, papunta na kami ng skyline. Buti na lang meron tayong kapote dyan. At siguradong hindi magpapakita ang mayon. Dapat nakikita na natin ngayon dyan guys. Kaso tignan nyo naman, puro ulap yan. Ay, naku po. Ayan na nga ang sinasabi. Wala tayong makitang mayon. Puro ulap.
Malapit na nga tayo doon sa may tuktok guys, sa may paanan ng bundok. Ito yung tinatawag na skyline dito sa Albay. At wala talaga, hindi talaga nagpakita ang dalagang magayon. Tapos nakikita nyo yung sa may taas guys na may puti. Pupuntahan pa natin yan mamaya. Sana talaga pagdating natin doon sa tuktok, magpakita naman kahit saglit lang. Pero worth it din naman ang pagod natin. Dahil sobrang ganda talaga ng mga view. Nandito na tayo sa taas. Parang maaabot na natin yung langit. Sabi nga ni Ella, bakit daw ganyan? Ang lapit-lapit daw ng mga clouds, bumababa na. Marami din namang mga riders, ayun, mga nakakasama natin. Tapos mga nagpipicture-picture sila doon. Siguro mas maganda dito guys kung talagang maaraw, hindi ganyan na maulap. Tapos kung makikita nyo yung mga puno, wala silang mga dahon. Siguro gawa din nung yung Mayon volcano kapag nag-i-erupt siya. So kaya walang malalaking puno dito sa malapit sa kanya. Mga ganyan lang. At sa wakas nakarating din tayo dito sa skyline, dito sa taas. Ayan, wala pa rin nga yung Mount Mayon. I love Tabaco Albay. Araw naman siya guys, mainit din. Pero wala talaga, hindi nagpapakita si Mayon. Maya-maya antayin natin. Sabi nila, tsambahan lang daw na makita talaga yan kapag nandito ka sa skyline. Lalo na kapag ganitong mga month. December, January. Si Ella nga amazed kasi daw yung ulap. Ayan, sobrang lapit daw, nakahawakan niya na. At ayun na oh, nakikita niyo ba yung nakikita ko? Ilalapit natin ha. Ayan na yung Mount Mayon. Sumisilip siya ng kaunti. About 2 to 3 minutes lang ito guys ha, na nagpakita yan. Although, meron pa rin mga ulap-ulap, pero ayan, kitang-kita mo na yung tuktok niya. Tapos yung may parang nabuho sa kanya, yung parang may tubig, nakikita nyo, ayan oh. Parang nabuhos, parang... After nga nitong pagpunta namin sa Mount Mayon is after 3 days, bawal na pong puntahan dahil nga meron ng lumalabas na mga lava-lava and usok-usok dito sa Mount Mayon na hanggang ngayon is nasa alert level 3. So, kami yung last na nakaakyat yan dahil kinabukasan, pinagbawalan na po. So, ayan, nagpakita siya guys, kaya samantalahin natin ang 3 minutes. Ayan, natatakluban na naman siya. Wala na ulit. Puro ulap na ulit guys. Kaya mag-picture-picture na lang tayo dito. Oh. Ang mga clouds. Nagbababa nga. At na nga kami dito ng mapapwestuhan dahil ayan, naka-ready na yung ating mga kaldero dyan at ang ating ulam dahil magla-lunch time na guys. Sabi nga ni Ella ay ayan na daw yung mga clouds. Sobrang lapit na talaga. Tignan nyo. Wala na talaga yung bundok guys. Nagtago na talaga siya. Ewan, paano ko pa sa inyo ipapakita ang aming daragang magayon. Nagtatago naman. Nahiyain. Kahit yung view dito sa harapan wala nang makita. Dito nga sa dinaanan natin nung pagkababa namin, papunta naman kasi tayo dun sa may church, yung natabunan na simbahan. Medyo nakikita siya guys, ayan. Pero may mga ulap pa rin sa mga gilid-gilid. Grabe, nai-imagine mo talaga kung gaano siya kaganda kung wala lang yung mga ulap na yan. Naku, panira talaga. Yay! Iyo. Wow. Ay, nako, hanggang imagination na lang talaga tayo. O, tignan nyo. Wala na naman yung kalahati. Puro ulap na naman yung nasa taas. Dito talaga yung famous na place, guys. Kung saan nag-picture-picture ba dito sa place na to. Kasi sobrang kitang-kita mo talaga yung Mount Mayon dito. Pero ayan nga today. Nahiya siya sa atin. Meron talagang balat yung isa sa amin dito. Baka ako yun. Hindi talaga nagpakita ang Mayon guys. Ito yung sikat ko na magandang view dito sa may gasolinahan. Nandiyan kasi pakla sa may 7. Tapos kita mo yung Mayon doon. Kaso, ayan siya. Yung kanyang baba lang yung kita. Taas baba. Next stop natin is Cagsawa Ruins. Yung simbahan ba na natabunan nung sumabog itong ating Mayon volcano. Bali, inabot din siguro ng 2 hours bago tayo makarating dito. Simula doon sa skyline na unang pinuntahan natin. Entrance fee pala dito guys, 10 pesos each. Tapos meron dito silang booth and may gate din sila. So hindi ka pwedeng basta pumasok. Ay naku talaga Mayon. Ayan na oh. Ang ganda no? Ang ganda mo na sana kung ikay nagpakita. Pero sabi ng mga nandito guys, dapat daw pupunta kayo maaga. Mga alas 5 daw. Lagi yan nagpapakita. So dapat pala umalis kami alas 2. Alas 2 ng madaling araw pala dapat. Dapat daw pagbubukang liwayway pa lang. Ayun, kitang-kita daw talaga yan. Bale, alauna na
siguro alas 2 na to ng hapon guys. So ayan lang yung maipapakita ko sa ngayon, yung simbahan. Tapos kumain din kami nitong ice cream, yung may chili. Meron silang mga level. So ayan yung mga pamangkin natin tsaka kapatid, mga level 2, level 5, sobrang halang daw nun. Si Kel, nag-try din siya, level 2 naman sa kanya. At dahil nga medyo disappointed tayo, so umalis na kami, siguro mga 30 minutes lang kami dun guys. Ganun ka-disappointed talaga. Babalikan na lang namin ulit yun kapag summer siguro. So namasyal na lang ulit kami dito sa mga malapit na bayan. Ayan, nandito tayo sa Pulanggi. Ito ang Pulanggi Albay. Kakain muna daw sila, magme-merienda. At syempre dahil mga gutom tayo kanina, hindi ko na yun na-videohan nung kumain tayo. So pauwi na kami nito guys. Ayan, nandito na tayo sa Nabua. Nabua, ano ba ang Nabua? Albay pa ba to? Or Naga City na? Ayan. Actually, hindi ko talaga alam dito yung mga bayan-bayan. Ito yung kanilang munisipyo dito. Dinadaanan din pala dito yung Baaw. Tapos doon naman daw sa way na yun ay Iriga. Sino yung mga taga rito nanonood? So, ayun na yung ating vlog for today, guys. Sa susunod talaga babalikan namin to. And sana magpakita na para talagang maipamasyal ko kayo ng maayos. At hanggang dito na lang yung ating vlog. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo kahit wala kayong nakitang mayon. Hanggang sa susunod na vlog. God bless. Bye!